Nakapagtala muli ng higit 100 traffic violators ang MMDA ngayong umaga sa pamamagitan ng No Contact Apprehension Policy o NCAP. Kasabay niyan, nag-aabiso na agad ang ahensya na magiging odd-even na ang coding scheme sa EDSA simula yan sa susunod na buwan. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Ivan Tarinque. Simula June 16, bubuhayin na naman ang odd-even coding scheme sa kahabaan ng EDSA. 24 hours sa planong gawing ang odd-even scheme bilang paghahanda sa 2 taong rehabilitasyon ng EDSA na magsisimula sa June 13. Dito, ang mga sasakyang may plakang nagtatapos sa 1, 3, 5, 7 at 9 ay hindi maaaring dumaan sa EDSA tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes. Ang may plaka namang nagtatapos sa 0, 2, 4, 6 at 8 ay hindi pinapayagang bumiyahe sa EDSA tuwing Martes, Huwebes at Sabado. Exempted sa coding ang mga electric at hybrid vehicles, pati na rin ang mga TNVS. Maghanap tayo ng mga iba't ibang paraan para hindi naman grabe yung aberya, no? Maibsan naman ng konti yung hirap. Magkakaroon ng 1 linggong dry run ang coding simula June 9 upang masanay ang mga motorista. Sa panahon ng dry run, hindi pa muna huhulihin ang mga lalabag. Inaasahan ng MMDA na mababawasan ng hanggang 40% ang dami ng mga sasakyang dumaan sa EDSA kapag napatupad na ang bagong sistema. Bilang suporta sa mga maapektuang commuters, magdadagdag ng 100 units sa EDSA bus carousel. Tuloy din ang pakikipag-usap sa San Miguel Corporation para gawing libre ang ilang bahagi ng Skyway Stage 3 na isa sa magsisilbing alternate route. Malaking kabawasan daw ito sa volume sa EDSA na ngayon ay umaabot na sa 437,000 kada araw. Higit mataas sa kapasidad nito na nasa 250,000 lamang. Ini-expect po natin na mas bibilis po yung daloy ng traffic at hindi po magkakaroon ng Carmageddon sa EDSA. Sa unang araw naman ng pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy o NCAP kahapon, umabot sa mahigit 1,100 violators ang naitala ng MMDA. Mahigit 140 na record na violators mula alas 12 ng madaling araw hanggang alas 5 kanina. Ayon sa MMDA, kadalasang violation ay pagsuway sa traffic signs at pagdaan sa bus lane. Nagbabala rin ang MMDA laban sa mga peking website links na nagkasabing maaari raw makita roon ang mga violations sa ilalim ng NCAP. Paalala ng ahensya, huwag basta-basta mag-click ng mga hindi opisyal na link. Sa June 13, magsisimula muna ang 2 linggong preparasyon ng DPWH. Saka magsisimula ang mismong pagbubungkal. Uunahin daw ang bandang Pasay hanggang Guadalupe, kung saan mauuna ang EDSA busway. Sisimulan na rin ang bandang Caloocan habang pipiliting matapos ang buong southbound lane ng busway bago matapos ang taon. Mobile Journal, Ivan Tarinque po, hatid ang muka ng balita.